Pero ano, okay, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Isang maulan na umaga, bagamat hindi naman kalakasan po yung ulan. Kaya tayo nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon dahil muli meron tayong pribilehiyo na tayo magtipon-tipon sa umagang ito para i-observe natin ang banal na araw ng Panginoon. So, bilang pasimula ay atin po lang batiin, i-greet at i-welcome yung ating mga visitors, mga sa ngayon wala pa tayong so wala pa tayong first time visitors, baka mamaya meron po no. Pero sa mga second time visitors natin, last week narito po sila. Ating pong wini-welcome si Miss Alma Javier. Yan. Good morning po. Kasama yung kanilang may kasama po siyang apat, si Ranilo Sustento, Renier Javier. Morning. Cloud Aaron Javier. Javier. Okay. So, magandang umaga po sa inyo lahat at kami nagagalak na makasama kayo sa panambaan. Gayun din si Mr. Kevin Sarco. Yes, good morning. Na-invite naman ni Nino Cortez. Yung mga nauna pong binanggit ko ay na-invite ni Miss Angie and Jay Dagdag. So, welcome po muli sa ating panambahan. Para sa mga may birthday, so may mga ilang may kaarawan sa linggong ito. Starting sa Tuesday. Sa Tuesday, meron po tayong tatlong celebrants. Okay. 26 ba ngayon? Oo nga, no? Okay, sorry for that. So, 27, Monday, birthday ni Kambal, ni Kayla and Clea Soriano, mga anak ng ating mga kapatid na si Cheche at Jaime Soriano. At kasabay nila, bukas, July 27, si Pastor Manolo. So, happy birthday po, Pastor. Happy birthday sa Kambal. At sa 28, Tuesday. Birthday din naman ni Christine Valencia, ang dalagang anak ng ating mga mahal na kapatid na si Deacon Marbs and Sister Rosel. So, happy birthday, Christine, on Tuesday. At sa Wednesday, 29, so sunod-sunod, no? Si Sister Paula naman ang may kaarawan. So, happy birthday, Paula, sa Wednesday. And sa Friday, isasarado naman ang ating brother na si Dading. So, Saturday ba yon? 31? O Friday, 31. So, happy birthday, Keita. So, kung meron tayong pagkakataon, ay batiin natin ang ating mga kapatid at mga anak ng ating mga kapatid sa pananampalataya, ano, sa mga kaarawan nila sa darating na mga araw. So, happy birthday muli sa inyo, mga kapatid at mga mahal na anak. So, meron din tayong isang wedding anniversary na isa-celebrate. So, actually, kahapon to, no? 26 eh. So, si Kuya Rod and Noni de Guzman. So, happy wedding anniversary po, Kuya Rod and Ate Noni. So, naway patuloy na pagpalain ng Panginoon ang inyong pagsasama. At syempre, namimiss na namin kayo. So, yun, no? Yun lang po yung mga may birthday at wedding anniversary this week. So, announcement lamang po. So, after po ng ating worship service, ay meron tayong, syempre, yung sama-samang panangalian. So, together with our visitors, kung sila man ay willing na makasama mamaya. So, syempre, masaya tayo kung sila ay mag-stay at makakausap natin at makakakwentuhan over lunch mamaya. At 1:30 yung ating pong prayer meeting, corporate
Re- So, si Pastor, oh, okay, sige. So, 1 o'clock, dahil may gospel hour tayo, so, masyadong mabilis, no? Pero, yun, no? So, meron tayong lunch, 12 to 1, and 1 prayer meeting po natin, pangungunahan ng ating kapatid na si Prof. Joel. So, after nun, syempre yung ating gospel hour service, na kung saan ang ating kapatid na si JM ang siyang magtuturo mamaya. So, yun po. So, enough po para sa mga announcement at mga paalala. So, tayo po'y dadako na sa ating panambahan. So, bilang paghimok lamang po sa pagsamba, allow me to read ang chapter 150 ng Psalms. Basahin ko na lang po sa English, no? Kung meron kayong mga dalang Bible, pwede niyo po akong sabayan habang binabasa ko quietly. Praise the Lord. Praise God in His sanctuary. Praise Him in His mighty heavens. Praise Him for His mighty deeds. Praise Him according to His excellent greatness. Praise Him with trumpet sound. Praise Him with lute and harp. Praise Him with tambourine and dance. Praise Him with strings and pipel. Praise Him with sounding cymbals. Praise Him with loud clashing cymbals. And sa verse 6, let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. So, katulad na nabanggit ko, ito po yung huling kabanata ng Psalm. No? Bari hindi pa natin ito nabasa, pero ito po yung pinale ng libro ng Psalm kung saan ay marami mga uh, uh, papuri na ating mababasa sa mga libro na ito. No? At maaaring ito rin yung doxology, pwede natin sabihin, ng kabuuan ng librong ito. No? May 4 lang na mabilis na pwede nating matutunan sa ating mga nabasa. Unang-una, saan ba tayo magpupuri? At sino o bakit tayo magpupuri at sasamba sa Panginoon at paano, no? At sino yung sasamba. So mabilis lamang ito bilang paghahanda para sa ating pagsamba. Saan? So binanggit dito sa kanyang sanctuary, sa isang lugar, sa ating lugar, no, sa holy place kung saan yung mga tao ng Diyos ay nag-gather para i-observe yung kanyang dakila at banal na araw. Ngayong araw na ito, araw ng linggo, ay ating pupurihin at sasambahin ng Diyos bilang pagtugon sa kanyang command sa atin na siya ay ating purihin at sambahin. So, sa ating pag-aawitan, pagsamba sa Diyos, ay nagbe-blend to dun sa praises and hallelujahs din naman dun sa kalangitan, kung saan ay nagpupuri ang mga heavenly angels, heavenly beings at kasabay natin na bibigyan ng papuri at pagsamba ang Diyos. So sino o saan o bakit, no? Bakit natin pupurihin ang Diyos? Pupurihin natin ang Diyos, no? Binanggit dito, for His mighty acts, yung kanyang dakilang ginawa, yung kanyang creation, yung kanyang pagliligtas, yung kanyang deliverance, yung at kanyang protection sa atin, at yung kanyang excellent greatness sa atin. Kung sino siya, ang kanyang katangian, yung kanyang kamahalan, yung kanyang majesty and sovereignty. Ito yung ating Diyos na pinupuri at sinasamba. The Lord is compassionate and gracious, slow to anger and abounding in love. At siya rin naman ay just at holy God. Kaya dapat natin siyang purihin at sambahin. At paano? Maraming instrument na binanggit dito, no? Pero tayo naman, hindi natin ginagawa yun. Pero syempre, gumagamit pa rin naman tayo ng accompaniment para at least at least yung ating pag-awitan ay meron din namang meaning. Pero syempre,
tinatry natin na mapanatili yung kabanalan, yung solemnity ng ating papuri sa Diyos. Kaya kahit na simpleng accompaniment, ngayon ginagamit natin yung gitara ay nakakatulong sa ating pagsamba sa Panginoon. Pero yung tunay na lesson dito ay purihin natin ang Diyos, no? With passion and reverence. At yung ating human entire being, yung ating puso ang tunay na sumamba sa Kanya. Yun yung tinuturo na maaaring lesson sa atin doon sa mga instrument na binanggit dito. At yung kahuli-hulihan, yung sinabi, let everything that has breath praise the Lord. Yeah. So, universal and inclusive command sa atin. Kung meron kang hininga, meron kang kaluluwa, purihin mo at sambahin ng Diyos. Sapagkat iyan ang layunin mo dapat at dahilan para ikaw magpuri. Kaya sa umagang ito, sambahin natin at purihin ng Diyos. Inihiling ko po ang lahat na tumayo para at ating awitan ng Panginoon ng isang himno na nagdiriwang sa kanyang majesty bilang Diyos. Yung regalo niya ng kanyang anak sa atin para sa ating kaligtasan. So, awitin po natin, to God be the glory. The glory, great things He hath done. So loved He the world that He gave us His Son, who yielded His life an atonement for sin, and opened the life gate that we may go in. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father, through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He hath done. Perfect redemption, the purchase of blood, to every believer, the promise of God. A less offender who truly believes that moment from Jesus forgiveness receives. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Come to the Father, through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He hath done. Great things He hath taught us, great things He hath done, and great our rejoicing through Jesus the Son. But purer and higher and greater will be our wonder, our transport when Jesus we see. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father, through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He hath done. Amen. Sige po, maaari na po tayong umupo at samahan niyo po ako sa isang panalangin. O banal at dakilang Diyos, kami po'y lumalapit sa inyo at nagtitipon sa umagang ito. Dala-dala ang aming pasasalamat at papuri po sa iyong dakilang pangalan. Ikaw po ang may akda ng buhay, ikaw may likha ng lahat ng bagay. Kami po ay mga nilalang mo
na sumasamba at nagpupuri sa iyo. Maraming salamat dahil sa iyong pag-iingat sa amin sa isang linggo na nakalipas. Salamat sa pagsustain mo sa aming mga pangangailangan. Kami po ay lubos na nagpupuri at nagpapasalamat sa mga bagay na yan. At sa umagang ito, sa araw ng Panginoon, ay hinihiling namin ang pagsama ng Banal na Espiritu sa aming gawain sa araw na ito. Tulungan mo ang bawat isa na may ugnayan sa inyo na banalin ang araw na ito katulad ng iyo pong pinag-uutos sa amin. Tulungan mo kami, Panginoon, nawa po buksan mo ang aming mga puso at isipan at nawa sa tulong ng Banal na Espiritu ay tunay na malugod ka at tanggapin mo yung aming handog ng pagpapasalamat at pagsamba sa inyo. Salamat dahil binigyan mo kami ng kaunawaan sa bagay na ito at nais namin, Panginoon, na sa tulong ng iyong biyaya at tabag sa amin ay mapanatili namin ang kabanalan ng araw na ito. Tulungan mo kami, Panginoon, sapagkat sa aming mga sarili ay hindi po namin kayang gawin ito sapagkat batid namin ang aming kahinaan bilang mga tao na fallen creature. Ngunit salamat sa ginawa ng aming Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo at meron kaming pag-asa at meron kaming kaligtasan sa kanyang sakripisyo at ginawa doon sa krus ng Kalbaryo. Salamat po, Panginoon, sa iyo po namin inihahandog at pinaubaya ang mga darating na minuto o oras sa pagbabasa namin ng iyong banal na salita, sa aming pag-aawitan, pananalangin, at sa pag-aaral namin at pakikinig ng iyong salita. Tulungan mo ang bawat isa sa amin, tulungan mo ang aming tagapagturo, nawa po ay puspusin mo siya ng iyong banal na espiritu at tulungan mo siya, ipaunawa mo sa kanya yung kanyang mga napag-aralan para makapangyarihan at epektibo na maipahatid sa amin ang mensahe mo sa bawat isa sa amin sa umagang ito. Gabayan kami nawa ng iyong banal na espiritu, higit sa lahat ang aming tagapanguna, pangaral ng iyong banal na salita. At sa mga walang ugnayan sa inyo, gamitin mo po sana ang mga salita mo na ipangangaral. Ang iyong ebanghelyo ay makarating sa kanila at sa ipong kalooban sila ay tawagin sa pagsisisi at pananampalataya. Kami po naman na may ugnayan sa inyo ay magamit ang mga salita na ito na aming mapapakinggan para manoris ang aming mga kaluluwa at tulungan mo kami na mailapat ito sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, at gabayan mo kami sa buong araw nito. Sa iyo po ang mataas na papuri at pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. So patuloy po nating sambahin ng Diyos sa pag-aawitan. Para sa ating pangalawang awit ay awitin natin ang Praise to the Lord, isang himno ng adoration at divine sovereignty at pagkilala sa Panginoon bilang soberano at makapangyarihang Diyos. At nagdiriwang ng kanyang pagiging creator, sustainer, and protector sa ating mga buhay. At nananawagan patuloy na tayong lahat ay purihin at sampahin siya. Awitin po natin ang Praise to the Lord, the Almighty, the King of creation. Praise to the Lord, the Almighty, the King of creation. Oh, my soul, praise Him, for He is thy health and salvation. All ye who hear, now to His temple draw near. Join me in glad adoration.
Amen. Salamat sa kabutihan ng Diyos sa atin. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. So, patuloy nating sambahin ng Diyos at manatili tayong seryoso sa pagsamba sa Kanya. Sa pagkakataong ito, tayo po'y dadako sa pagbasa ng banal na salita ng Diyos. Tutuloy po natin ang ating scripture reading sa Matthew 26. Tawagin po natin si Brother Robert para pangunahan tayo. Isang mapagpalang umaga at pagsamba po sa ating lahat. Tayo po ay magpapatuloy po sa ating scripture reading, sa series po na ating scripture reading sa sulat po ni San Mateo sa Kabanata 26 mula talatang 47 hanggang 50. Inaanyahan ko po na ang lahat po ay magsitayo bilang paggalang sa salita ng Diyos na ating babasahin sa umaga ito. Verse 47, at habang nagsasalita pa siya, dumating si Judas na isa sa 12 at kasama niya at ang napakaraming tao na may tabak at mga pamalo mula sa punong pari at sa matatandang bayan. At ang nagkaanulo sa kanya ay nagbigay sa kanila ng isang palatandaan na sinasabi, ang hahalikan ko ay yun na ang dakpin ninyo siya. Kaagad siyang lumapit kay Jesus at sinabi, magandang gabi, Rabbi. At kanyang hinagkan siya. At sinabi sa kanya ni Jesus, kaibigan, gawin mo ang layunin ng pagparito mo. Pagkatapos ay lumapit sila at kanilang hinawakan si Jesus at siya'y kanilang dinakip. Ang isa sa mga kasama ni Jesus ay nagunat ng kanyang kamay at bumunot ng kanyang tabak. Tinaga niya ang halipin ng pinakapunong pari at tinagpas ang tenga nito. Nang kagayoy sinabi sa kanya ni Jesus, ibalik mo ang tabak sa kanyang lalagyan, sapagkat ang lahat ng umahawak ng tabak ay sa tabak mamamatay. O sa akala mo ba hindi ako maaring tumawag sa aking ama at padadalhan niya ako ngayon din ng mahigit sa 12 pangkat na mga anghel? Ngunit kung gayoy, paano matutupad ang kasulatan na ang ganitong kailangang mangyari? Verse 55, sa oras na iyon ay sinabi ni Jesus sa mga napakaraming tao, kayo ba'y lumabas na parang laban sa isang tulisan na may mga tabak at mga pamalo upang dakpin ako? Araw-araw ay nakaupo sa templo na nagtuturo at hindi ninyo ako dinakip. 56, subalit nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang kasulatan ng mga propeta. Pagkatapos ay iniwan siya ng lahat ng mga alagad at sila'y tumakas. Si Jesus ay dinala ng mga dumakip sa kanya kay Caiphas sa pinakapunong pari na kung saan nagkakatipo ng mga iskriba at matatanda. Ngunit sumunod si Pedro sa kanya na may kalayuan hanggang sa bakuran ng pinakapunong pari. Siya'y pumasok at tumumpo sa kanyang mga tanod upang makita niya kung ano ang mangyayari. Last verse. At ang mga punong pari at ang mga buong Sinedrin ay humanap ng mga bulaang saksi labang kay Jesus upang kanilang maipapatay siya. Diyos po ang magpapala ng kanyang salita na ating nabasa. Maaari na po tayong makaupo. Konting pagpapaliwanag lamang po sa ating
at paglilinaw po sa ating binasa sa series ng Kabanata 26 ng Mateo. Dito po ay naisa katuparan na ang pagdakip at pagkakanulo ni Jesus na isa sa mga 12 alagad ng ating Panginoon Jesus. At makikita din natin dito na dito ay sinagawa ng Panginoon ng kanyang huling banal na hapunan kasama ang kanyang mga alagad. At ang marubdob na panalangin ng ating Panginoon sa Getsemani. Kanina lamang ay ating nabasa at mapapansin po natin ang pagtataksil ni Judas na halagad ng ating Panginoon. At ang pagdakip kay Jesus kasama ni Judas at ang maraming tao. Well, dito po sa ating binasa, ano po ang ipinakikita sa atin dito ng ating Panginoong Jesus? Una, ang kapayapaan sa gitna ng trahedya. Kalawa, ang katatagan ng loob sa kabila ng mga maling paratang. At ang pagsunod niya sa kalooban at plano ng Diyos. Ano po ang aral at simpleng refleksyon ang makikita at makukuha po natin sa ating mga binasa? Una po, bilang isang mananampalataya, kailangan po tayong magkaroon ng kapayapaan sa gitna ng mga pagsubok na ating pong dinadanas. Gaya po ng ating Panginoong Hesus, pinili niya na maging kalmado kahit pinagtaksilan siya na isang malapit na kaibigan. Ikalawa po, bilang isang mananampalataya, magkaroon po tayo ng pag-asa sa Diyos. Dahil kailanman, ang lahat ng umaasa sa Kanya hindi po nabibigo kung ito'y naayon po sa Kanyang kalooban. Gaya ni Jesus, hindi siya gumanti sa masama, kundi tinanggap ang kalooban ng Ama para sa ating kaligtasan. At sa kauli-ulihan po, manatili tayong maging matapat sa kabila ng mga pagsubok at trahedya na ating kinakaharap sa buhay. Dahil ang Diyos ay hindi po kagaya ni Judas na tayo ay iiwanan, kundi ang ating Diyos ay matapat sa kanyang mga pangako na tayo ay hindi iiwan o pababayaan man. Salamat, Brother Robert, sa pagbasa at pagpapaliwanag sa banal na kasulatan sa Matthew. Sa pagpapatuloy po ng ating pagsamba, kinikilala po natin na ang mga bahagi ng banal na pagsamba ay ang pagbabasa ng kanyang banal na salita, pananalangin, at pag-aaral at pangangaral at pakikinig ng banal na kasulatan. Kasama po rito ay yung ating pong pagbibigay kaloob, yung ating offering. So, maaari po natin tawagin yung ating mga ushers para po pangunahan tayo sa pag-distribute po ng offering basket. So, sa Proverbs 3:9, ay sabi po, honor the Lord with your wealth and with the first fruits of all your crops. So, kinikilala po natin na lahat ng bagay ay galing sa Diyos at ang mga tao sa kanilang pagbibigay at pag-offer ay nagbibigay kaloob lamang ng mga material na bagay na ang Diyos din naman ang nagbigay at nagpala. Yung ating mga tinatangkilik, yung ating mga possessions, at mga properties na kung meron man ay mga regalo ng Diyos sa ating. At pagbibigay kaloob lamang yung portion na kung saan ang Diyos ang
providently ay nabigay sa atin. So, tayo po'y manalangin at magpasalamat sa mga offering at tithes na ating nalikom. Aming Diyos na banal at dakila sa lahat, salamat po sa iyong kabutihan sa amin. Salamat sa patuloy mong pag-provide at pagsusustain sa amin physically, materially and mentally. Salamat at sa aming kalakasan ay ginagamit namin ito para po kami ay makapaghanap buhay. Gayun din po yung aming mga abilidad at karunungan na alam namin na ikaw rin naman ang nagkaloob sa amin. Kaya salamat po sa mga bagay na ito at bilang pagbabalik kaloob, tanggapin mo po sana ang aming mga offering at patuloy mo po sana ang pagpalain ng bawat isa sa amin na magkaroon kami ng puso na nagagalak sa pagbibigay. At patuloy naming ipinapalangin na ang mga salapi na nalikom ay magamit sa mga lehitimong ministeryo ng iyong salita at pagpapalaganap ng iyong ebanghelyo sa lugar na ito o saan mang dako na gamitin mo ang aming iglesia para po maipangaral ang iyong salita. Salamat po. Sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat na ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Bago po tayo dumako sa pangkalahatang panalangin at pangangaral ng salita ng Diyos, ay muli po tayong umawit ng isang himno na ang title po ay Blessed Assurance, no? At nagpapakahulugan ng ating malalim na at hindi natitinag na confidence at yung ating kasiyahan sa ating Panginoong Hesukristo. At ito po'y nakapokus sa ating kaligtasan na siya rin naman na nagkaloob sa amin. At yung ating kompletong pag-surrender, pagsuko ng ating mga buhay. At ginagamit natin ito para sa paglilingkod sa Kanya at patuloy na pagpupuri. At yung confidence na tayo ay merong katiyakan sa ating kaligtasan dahil ang ating Panginoong Hesus ay namatay para sa ating mga kasalanan at siya ang tumanggap ng parusa na dapat tayo sana ang tumanggap. So, awitin po natin ang Blessed Assurance. Assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Heir of salvation, purchased with blood, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Vision, perfect delight, visions of rapture, the Lord in my sight. Angels descending, bring from above, echoes of mercy's perfect love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior
Amen. So yun po yung ating story, yung ating gratitude sa dakilang kaligtasan na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Palagi at patuloy natin siyang pupurihin at sasambahin. Tawagin po natin si Pastor para sa pangkalahatang panalangin. Salamat, Dikonato. Tayo po ay dumako sa ating pangkahalatang panalangin. Mamaya po ang ating Gospel Hour at bukas po ang nakatakdang sona ng ating Pangulo at dalangin din po natin ang kaayusan at sana ay may katotohanan ang mga kanyang iuulat sa bayan. Tayo po'y manalangin. Lakip o Diyos ng aming sama-samang pagsusumamo at pananalangin ay ang aming mga karumhan. Kinikilala namin sa nagdaang linggo sa aming buhay ay may mga kasalanan at pagkukulang, pagkakamali na kami nagawa at alam namin na ito ay magiging hadlang para sa isang tunay, malalim at makabuluhang pananambahan kung hindi namin ito sasambitin at ilalapit at hihingi ng tawad sa iyo at ilalapit sa banal na krus ni Kristo sa kanyang dugo na siyang na maglilinis, magtatabon at mag-aalis nito sa iyong presensya. Isaiah 59:2, but your iniquities have separated you between God. Ayaw po namin, O Diyos, na mangyari na ang aming mga panalangin ito ay isang maingay na lamang sa iyong harapan. Ayaw namin na ang aming inaalay na panalangin at pag-awit at pagsusumamo ay mawala sa kabuluhan. Bagkus, O Diyos, kinikilala namin na ikaw ay karapat-dapat sa mataas na papuri at pagsamba. Kaya nilalapit namin ito, O Diyos, na may pagpapakumbaba at pagkilala sa aming karumihan at sa iyong kabanalan. At inilalapit namin ito, O Diyos, sa pamamagitan ng iyong anak na si Kristo Jesus. Ganon din, O Diyos, ay nagagalak kami sa mga magdiriwang ng kanilang kaarawan sa aming mga kapatid at sa mga miyembro ng pamilya ng aming mga kapatid sa linggong ito. Itinataas namin, O Diyos, ang kaarawan ng aming kapatid na si Brother Dading, sa Biyernes, si Sister Paula. Salamat po sa kanilang buhay at paglilingkod bilang bahagi at kabilang, O Diyos, ng spiritual family na ito. Tinataas din po namin ang mga kadalagahan, O Diyos, at mga may kaarawan sa linggong ito. Si Kuya Manolo sa kanyang kaarawan bukas at maging si Kayla at Kyla, O Diyos, dalangin po namin na patuloy po silang pagpalain sa kanilang mga propesyon at maging sa kanilang ugnayan ng relasyon kay Marcos at kay Terence, sa kanila pong pagdalo sa aming pagtitipon sa Gospel Sunday mamaya, O Diyos, sa mamayang afternoon service. Naway kahabagan mo ang mga young professionals na ito at buksan ang kanilang puso at dalhin sa tunay na pagsisisit pananampalataya. Tinataas namin, O Diyos, na kay kumilos sa mga may kaarawang ito, kay Sister Ina, O Diyos, sa kanila pong mga kaarawan, naway ang pagpapala, ang kanilang mga kahilingan ay naway umayon din sa iyong kalooban. Panginoon, tinataas din po namin ang mga kapatid namin na nagpabatid ng kanilang pagliban. Tinataas po namin na sila'y samahan mo sa kanilang mga probidensya sa kasalukuyan. Ganon din, Panginoon, ang mga kapatid naming hahabol sa gawain mamayang hapon, kasama, O Diyos, ang kanilang mga inanyayahang mga kaibigan at mga mahal sa buhay. Patuloy din po namin inihiling sa iyo ang patuloy na comfort sa Reyes clan. Marapatin mo nawa na mamayang hapon ay makasama namin. At patuloy po naming ipabatid ang aming sisimpatay sa pagluluksa ng angkan na ito. At tunay din, O Diyos, ng opportunity na mapakinggan nila ang saving grace from our Lord Jesus Christ. Ano man ang aming magiging achievement sa mundo, sa buhay na ito, ang kalagayan, it is in comparison to the blessing of salvation and forgiveness of our soul. Ganon din, Panginoon, tinataas po namin ang aming bansa sa patuloy na mga problema at suliraning pang-ekonomiya, bunsod, O Diyos, ng
sigalot na nangyayari sa Middle East na kung saan ang buong mundo ay naaapektuhan ng krisis na ito sa larangan ng usapin ng langis. Ganon din, O Diyos, ang krisis pangpolitikal sa aming bansa na nakakapagod na, O Diyos, at nakakalungkot sa kanilang mga vested interests. Tulungan mo po ang aming mga kababayan, kaming mga gumagamit at isinasagawa ang aming mga karapatan at pribilehiyong makapamili ng aming mga tagapanguna. Naway maging wake-up call sa amin, O Diyos, ang klase ng sistemang ito na nangyayari sa aming pamahalaan, sa larangan ng aming politika. Naway maging matalino kami, O Diyos, sa paghalal, sa pagluklok ng mga public servant na tunay na handang maglingkod at matakot, O Diyos, sapagkat ayon sa iyong mga salita, ikaw ang nagluluklok sa kanila. Inahayaan mong maluklok, O Diyos, ang mga matutuwid upang pagpalain ang isang bayan. At hinahayaan mong maluklok ang mga abusado, ang mga wicked rulers upang bilang pagtutuwid at pagdidisiplina rin sa iyong bansa. Kinataas po namin na kami mamulat, O Diyos, ang aming mga kababayan. May we engage in voters' education. Ilalapit po namin ang isang malaking sektor ng mga botante, ang mga millennials at mga Gen Z, O Diyos, na maging kasangkapan sa pagbabago at reforma ng aming eleksyon sa aming bansa upang maging maayos, O Diyos, at tunay na ang righteousness and just governance, ang tunay na maghari at mamayani sa aming bansa. Lumalapit kami, Panginoon, maging sa patuloy na paggamit mo sa iyong lingkod, sa pagpapakain ng aming kaluluwa. Hamunin kami, O Diyos, sa iyong mga salita na aming papakinggan at magligtas ka nawa sa iyong mamarapatin. Ito po ang aming dalangin na may pagtitiwala sa pangalan ng Kristo Jesus. Amen. Bago po natin tawagin ang ating tagapagsalita sa umagang ito, ay atin pong babasahin ang scripture text kung saan niya hanguin ang kanyang pangangaral sa atin. Yung may kakayanan pong tumayo ay inihiling ko na tumayo para po bilang paggalang sa muli pagbasa ng banal na salita ng Diyos. Babasahin po natin ang John chapter 21 verses 1 to 14. Sige po, beginning in verse 1. Pagkatapos ng mga bagay na ito ay nagpakitang muli si Jesus sa mga alagad sa tabi ng dagat ng Tiberias, at siya ay nagpakita sa ganitong paraan. Magkakasama noon sina Simon Pedro, si Thomas na tinatawag na Kambal, at si Nathaniel na taga Cana ng Galilee, at ang mga anak ni Zebedeo at dalawa pa sa kanyang mga alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, "Mangingisda ako." Sinabi nila sa kanya, "Kami ay sasama rin sa iyo." Sila'y umalis at sumakay sa bangka. Nang gabing iyon ay wala silang mahuli. Ngunit nang mag-uumaga na, si Jesus ay tumayo sa tabing dagat. Subalit hindi nakilala ng mga alagad na iyon ay si Jesus. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Mga anak, mayroon ba kayong nahuling isda?" Sumagot sila sa kanya, "Wala." At sinabi niya sa kanila, "Ihulog ninyo ang lambat sa kanang bahagi ng bangga at mayroong kayong makikita." Inihulog nga nila at hindi na nila ito mahila dahil sa dami ng mga isda. Kaya't ang alagad na minamahal ni Jesus ay nagsabi kay Pedro, "Ang Panginoon yun." Kaya nang marinig ni Simon Pedro na iyon ang Panginoon, ay nagbigkis siya ng kanyang tunika, sapagkat siya'y walang damit, at tumalon sa dagat. Subalit ang ibang alagad ay lumapit sa bangka, nahila ang lambat na puno ng isda, sapagkat sila'y hindi malayo sa lupa, kundi halos 90 metro ang layo. Nang sila'y makadaong sa lupa,
nakakita sila roon ng mga nagbabantay, nagbabagang uling, at may isdang nakalagay sa ibabaw at tinapay. Verse 10, sinabi sa kanila ni Jesus, dalhin niyo rito ang ilang isdang nahuli ninyo ngayon. Kaya't si Simon Pedro ay sumampa sa bangka at hinila ang lambat sa lupa na puno ng malalaking isda, na 153. At kahit gayon, karami ay hindi nasira ang lambat. Sinabi sa kanila ni Jesus, hali kayo at mag-almusal. Sino man sa mga alagad ay hindi nangahas na siya'y tanungin, sino ka? Yamang alam nila na iyon ay ang Panginoon. Lumapit si Jesus, dinampot ang tinapay at ibinigay sa kanila pati ang isda. Ito nga ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos na siya ay bumangon mula sa mga patay. Ang Diyos po sana ang magpala sa kanyang mga salita. Mari na po tayong upo. Tawagin na po natin si Deacon Danny para sa pangangaral ng salita ng Diyos. Okay, muli magandang umaga po sa ating lahat, sa aming mga bisita at sa mga regular attender. Sa ating pong sa politika, sa impeachment na nagaganap ngayon sa Senado, isang senador o senator judge ang nagsalita with full authority o punong-puno ng kapangyarihan na nagsabi, sawayin at patahimikin ang mga taong nag-iingay, sabi niya. At ang mga taong ito ay nag-react ng sabihin ng judge na ito na dapat ang persecution o yung prosecution ay hindi dapat bias o walang kinikilingan. Well, dito po sa binasa nating teksto, makita po natin na ang Panginoong Jesucristo ay nagsalita ng may buong authority o kapangyarihan. At ito po ang mensahe na ating makikita sa chapter 21 na ito. Una, muling ipinakita ng Panginoong Jesucristo ang kanyang pagmamahal at malapit na pakikipag-ugnayan sa kanyang mga alagad. Ikalawa, muling nagpakita ang ating Panginoong Jesucristo ng himala. At ikatlo, muling nagpakita ang Panginoong Jesucristo ng halimbawa ng pagpapakumbaba. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, muli kami po ay nagpapasalamat sa iyo sa araw na ito. At tunay nga po na ang banal na Espiritu Santo ang aming dinadalangin na sa sumaaming kalagitnaan at turuan kami, O Diyos, na amin po, Lord, na tunay na intindihin at gayon din po ay mangusap. Hilingin mangusap ang iyong pong mga salita sa amin pong mga puso. At ito nga po, O Diyos, ay tumimo din sa aming mga isipan at maging gabay sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Muli, Ama, hiling po ang mga bagay na yan sa banal na pangalan po ni Jesus. Amen. Si John MacArthur dito sa kanya pong sermon sa chapter 21 na ito, verses 1 to 14, sinabi niya na ang isang Kristiyano daw kapag ito ay pumasok na sa kanyang kaharian at nagsimula ng gumawa o magtrabaho para sa kaharian ni Kristo, ay unti-unti niyang mapapansin na ang kanyang sarili ay siya ay nagtatagumpay, hindi dahil sa kanyang sariling lakas, hindi dahil sa kanyang kagalingan, kung hindi dahil sa biyaya ng Diyos. At ang pagtatagumpay na ito ay nagdadala sa kanya patungo sa mas malapit at matamis na pakikipag-isa kay Kristo. So dito po makita natin sa unang mensahe na pagpapakita ni Kristo ng kanyang pagmamahal, pagmamahal at malapit na pakikipag-ugnayan sa mga alagad sa verse 5, ay dito makikita po natin na ang Panginoong Jesucristo ay hindi lamang
may otoridad, kundi siya ay nagpapakita rin ng malapit na relasyon. Pinakita ni Kristo ang kanyang pagmamahal at malapit na relasyon sa mga alagad sa pamamagitan ng pagsabi, mga anak, may nahuli ba kayong isda? Ano ba context nito? Ito po ay ang mga apostol matapos na mamatay ang Panginoong Kristo at muling nabuhay at nagpakita sa kanila. Then, pagkatapos noon, sila'y nanahimik at bumalik sila o naisipan lang bumalik sa pangingisda. Pansamantalang lang iniwan yung commission o yung hinabilin sa kanila ng Panginoong Kristo patungkol sa pangingisda ng tao. Then, sabi ng Panginoong Kristo sa kanila, verse 5, mga anak, may nahuli ba kayong isda? Sumagot sila, wala. In English, children, do you have any fish? They said, yung sinabi nila, wala. Sa Greek word po, ang ginamit na children dito ay paidia. Ang kahulugan po nito ay ang mismong pananalita nito, ito po yung nagsasaad ng guys or children sa translation po ng English. Ang mismong pananalita nito ay nagpapakita ng pagkalinga, pagmamahal, at inilararawan nito ang isang relasyong tulad sa isang pastor, shepherd-like relationship. Pinapakita nito ang otoridad, the authority. Kapag tinawag sila ni Jesus na mga anak sa Grego, paidia, ipinapakita nito ang relasyon ng isang ama sa anak o sa isang guro sa relasyon sa kanyang estudyante. Sa kultura po ng Biblia, ang pagtawag bilang mga anak ay madalas na nagpapahiwatig na ang nagsasalita ay may mataas na otoridad, gabay o pagkalinga, katulad ng isang amang kinakausap ang mga nasa ilalim ng kanyang pamumuno. Di ho ba sa mga tatay na dito, sino ho ba ang nagpangalan sa inyo o nagbigay ng pangalan sa inyong mga anak? Di ba kayo o tayo ang nagbigay ng pangalan? Ito po ay pagpapakita ng ng authority, ng otoridad na tayo ay may kapangyarihan sa ating mga anak. No, bawa kung naisip mo ipangalan dito sa isang bata ay diyan, ito ay binigay mo at ito ang naisin mo. Kagaya po ng pagpapangalan nila Adan at Eva sa mga hayop doon sa Genesis. Ito ay pagpapakita ng authority. Ito yung nagpapatunay na siya, ang Panginoong Kristo ay mayroong otoridad sa kanila. They call the disciple children. Tinawag niya mga ito na mga anak. At sa pamamagitan ng pagsunod ng mga apostol sa kanyang utos, ihagis ang lambat sa kanan, ang pagsunod ng mga apostol ay pagpapakita na sila ay kumikilala doon sa authority ng tao na ito kahit hindi pa nila kilala kung sino siya. No? At ang otoridad na pinakitang muli sa pamamagitan ng himala, ang nagtawag sa kanila mga anak ay hindi lamang isang estranghero, kundi isang taong may kapangyarihan at otoridad. Sumunod sila kahit sa kanilang maaaring sa isipan nila, sino ba itong nag-uutos sa amin? Pero dahil ang kanyang salita ay mayroong authority, may otoridad, amin itong susundin. Verse 6, sinabi niya sa kanila, ihagis ninyo ang lambat sa gawing kanan at makakahuli kayo. Kaya inihagis nga nila ang lambat. So anong puntos po natin dito? Sa ating pong paglalingkod sa ating Panginoong Kristo, hindi ho tayo magtatagumpay nang hindi nakikinig o sinusunod ang mga utos ni Kristo. Ang pagsunod kay Kristo ay nagdadala ng pagpapala. Marahil ngayon sinasabi mo sa iyong kinaupuan o sa iyong kinalalagyan na masyado ka pang busy o masyado kang abala para magturo sa mga Sunday school. Masyado pang abala para makibahagi sa panambahan tuwing linggo o maging sa umaga at gabi.
na panambahan. Masyado ka pang abala para manalangin. Masyado kang abala para makibahagi sa buhay ng iglesia. Masyado kang abala para gamitin ang mga espiritual na kaloob. Ito ka ba ngayon sa mga oras na ito? Masyado kang abala para gamitin ang kaloob na espiritual ni Kristo? Kung ganito ang kalagayan mo, ito po ay isang babala sa ating lahat. Kung ganito ang ating kalagayan, kung palaging ganito ang dahilan mo, masusumpungan mo ang iyong sarili na tinatahak ang landas ng kabiguan. At mawawala sa iyo ang kagalakan ng pakikipag-isa kay Kristo at sa mga kapwa mo mananampalataya. Mawawala ang mga bagay na ito kapag ikaw ay palaging busy o masyado kang abala para kumilos para sa kaharian ni Kristo. Subalit kung makikinig ka kay Kristo at ikaw ay susunod, labis kang makikinabang dito. Kung makikinig ka sa patnubay ni Jesus, hindi ka mabibigo. Wala pong tao na mapagsasabi nang siya ay sumunod o tumalima sa utos ni Kristo, siya ay nabigo. Kung hindi ka makikinig kay Jesus, ang iyong mga pagsisikap ay mawawala ng saysay. Ngunit ang pagsunod sa kanyang mga tagubilin ay magbubunga ng mabuti. Magbubunga ito ng mabuti para sa iyong kaluluwa. So ano pong application na sa atin dito? Ang aplikasyon nito, una, magtiwala at sumunod sa Panginoong Jesucristo. Kahit na tila hindi maganda sa ating paningin at ang inuutos sa atin ng Diyos, sundin natin. Kadalasan, ang mga bagay na nakikita natin para sa ating sarili ay mainam. At kapag ito ay kontra na sa sinasabi ng Biblia o sa sinasabi ni Kristo sa atin, parang ayaw na nating gawin. Bakit? Kasi nakikita natin maganda ito eh. Makikinabang ako dito. Pero ang utos po ng Panginoong Jesucristo, kailanman ito ay walang anumang uri ng kamalian. Yes, may sakripisyo kung tayo susunod kay Kristo. May kailangan kang isakripisyo, may sacrifices. Pero dapat tayong sumunod. Ang mga alagad ay may karanasang mangisda, pero tignan nyo, wala silang nahuli kahit isa. Di ba, pwedeng sabihin ng mga apostol, sino ka bang mag-uutos na ihagis ang lambat? Magdamag nga kami na nangisda, wala nga kaming nahuli. Tapos sasabihin mo, ihagis uli ang lambat? Pero nakinig sila at hindi sila nabigo. Nang sabihin sa kanila ni Jesus na subukan muli, sila'y sumunod at nakahuli ng higit pa sa kanilang inaasahan. Kalawa, magtiwala sa Panginoong Jesucristo. Pagdating sa usapin ng provision o ng pagbibigay, may pakialam si Jesus sa ating mga pisikal at praktikal na pangangailangan. Dito makikita po natin, hindi siya malayo sa atin kapag sumunod tayo sa Kanya, makakapagtiwala tayo at hindi niya tayo bibiguin. Sa Matthew 6, Mateo 6, versikulo 25 hanggang 34, ano ba ang context noon? Sinabi doon, huwag kayong mag-alala tungkol sa inyong buhay at inyong kakanin o iinumin. Si Jesus ang dati pa ring Jesus na tumawag sa inyo dati at si Jesus pa rin ang Jesus na ngayon ay nagsusupply ng mga pangangailangan mo. Pansinin po natin verse 12. Nakilala ng mga alagad ng Panginoon, ngunit sila ay nanahimik. At dito po makita natin, bakit kaya nangyari ito? Bakit itong mga apostol na ito nakilala na ang Panginoon, pero sila ay nanahimik? So ano mga possibility? Dahil nakilala niya siya, ang pagtatanong na sino ka ay hindi na kailangan o maaari pang nakakatakot
o mahirap itanong. No, ito po yung ano na mga obvious na tanong na may obvious na sagot. No, alam na nila siya ang Panginoong Jesucristo, pero ano, hindi sila nagtanong dahil sila ay natatakot. Ang mga alagad ay maaari, no, ito yung kalawang dahilan, labis na napuno ng paggalang at ano, pagpapasakop o reverence, meron silang nakaramdam sila ng banal na pagkatakot. So ano ba ang punto ng mga ito? Ang mga pakikipagtagpo sa Diyos, sa kadalasan po kung titignan natin ang Biblia, ay madalas na humahantong sa katahimikan o takot sa halip na pakipag-usap. Isa pong halimbawa niya sa Mark chapter 4 verse 41. Marcos 4 versikulo 41. Ito po yung context nito, no, na ang grupo ng Panginoong Hesus ay naglalakbay sa gitna ng lawa at nakasalubong sila ng isang bagyo at ang Panginoong Jesucristo ay nakatulog. Sabi nila, sila ay labis na natakot at nagtanong sa isa't isa. Ito po yung matapos sawayin ng ating Panginoong Jesucristo yung bagyo at ito ay sumunod sa Kanya. Ano raw naramdaman ng mga disipulo, ng mga taong kasama niya nung makita nila na ginawa ito ng Panginoong Jesucristo? Sila ay labis na natakot at nagtanong sa isa't isa. Sino ito? Pati ang hangin at mga alon ay sumusunod sa Kanya. No? Alam nila ang Panginoong Hesus ang kasama nila, pero ang tanong nila, sino ito? At hindi nila tinanong si Kristo mismo. No, bakit tanungin nila? Dapat tanungin nila, sino ka ba? Who are you? Pero hindi nila ginawa. At sa halip, sila ang nagtanungan sa isa't isa. Sila yung nagtanungan, hindi ang Panginoong Jesucristo ang kanilang tinanong. Bakit? Dahil sa labis na takot. Lucas Kabanata 8, versikulo 37, Luke chapter 8, verse 37. Ito po yung pagkatapos po na magpalayas ng Panginoong Jesucristo ng 2,000 demonyos na sa katawan ng isang tao. Ano raw po ang nangyari? Pagkatapos ay hiniling ng lahat ng tao sa lupain ng mga Geraseno na umalis si Jesus sa kanila dahil sila ay natakpan ng labis na takot. Kaya sumakay siya sa bangka at umalis. Dito po makita natin na yung mga tao doon sa lugar ng Geraseno ay sa halip na matuwa at gumaling yung inaalihan ng demonyo na yung demon-possessed na lalaki, naroon nangyari? Itinaboy nila yung nagpagaling. Diba? Natakot sila. So dito makita po natin, pag na-encounter natin, makaharap natin ang tunay at banal na Diyos, takot ang mararamdaman. Dito po sa Luke chapter 8 verse 37, makita natin na mga tao doon ay natakot at pinaalis ang tao na magdadala sa kanila ng mabuting balita at ng kaligtasan. Imbis na hilingin nila mag-stay pa, manatili pa ang Panginoong Jesucristo sa nakasama nila, itinaboy nila, umalis ka. Mas pinanghinayangan nila yung 2,000 baboy na namatay kaysa doon sa isang tao na naligtas sa kanyang kahihiyan o sa kanyang paghihirap. No, dito makita po natin na ang tao kadalasan mas matimbang sa atin ang kayamanan ng mundong ito kaysa sa kaluluwa ng isang tao na naligtas. Verse 15, sabi nila, dito at maaaring naramdaman po ng mga alagad ang isang bagay na mahiwaga, dakila o banal. Kaya sila nag-atubiling magtanong sa kanya. Ang kanyang nabuhay muling katawan ay tunay, ngunit nabago. Nakikilala, ngunit tila may pagkakaiba. Ito po yung maaari sa mga possibility na bakit hindi sila, nahirapan sila o natatakot sila magtanong. Parang alam nila na yun ang Panginoong Jesucristo, pero
para teka muna, para may pagkakaiba. May kakaiba sa kanyang physical na appearance. No? Halimbawa po dito, makita pa rin natin sa Lucas, Kabanata 24, versikulo 15 hanggang 16, Luke chapter 24, verses 15 to 16. Ano ba ang context nito? Ito po yung context, the road to Emmaus o yung andaan patungo sa Emmaus. Ano nangyari dito? May dalawang lalaki na disipulo na tagusunod ni Kristo, naglalakad, nag-uusap tungkol sa nangyari sa Panginoong Kristo, sa pagamatay ng Panginoong Kristo at sinasabing pagabuhay na muli. Then, sumabay ang Panginoong Kristo sa kanila sa paglalakad. Di ba? Ito yung context nito. At sa verse 15, sabi, habang sila ay nag-uusap at nagpapaliwanagan, mismong si Jesus ay lumapit at nakisabay sa kanila. Subalit, tila tinakpan ang kanilang mga mata upang siya ay hindi nila makilala. So dito po makita natin na ang ibig pong sabihin nito, may kakaiba sa Panginoong Kristo during that time na kasama nila. At kailan lang nila nakilala ang Panginoong Kristo na si Jesus ang kanilang kausap at kasama? Nung ipinaliwanag na sa kanila kung ano ang konteksto ng kanilang pinag-uusapan, na ang Jesus ay muling mabubuhay mula sa kamatayan pagkalipas ng 3 araw. Then sa panghalimbawa dito, yung sa John, sa John chapter 20 verse 15, ito po yung yung context ito ay hindi nakilala ni Maria ang Panginoong Kristo, sa halip na pagkamalan niya itong gardener. No? Sa verse 15, tinanong siya rito, babae, bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo? Sa pag-aakalang siya ang hardinero, sinabi niya, Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, sabihin niyo sa akin kung saan niyo siya nilagay at kukunin ko. At dito makita natin, kukunin ko ang kanyang katawan. At nalaman niya lamang na ito ang Panginoong Kristo nang tinawag siya, na sinabi sa kanya, di ba, Maria. At doon nakilala niya ang Panginoong Kristo. So dito po makita natin na ang dahilan kung bakit ang mga disipulo, kahit alam na nila na ang Panginoong Kristo ang kanilang kaharap, hindi pa rin sila nagnahas o gumawa ng effort para magtanong dahil sila ay natatakot. At muli dito sa ating pong ikalawang mensahe, muling nagpakita ang Panginoong Kristo ng himala. Ito po ay makikita natin sa verses 6 to 9. Sinabi niya sa kanila, ihagis ninyo ang lambat sa gawing kanan at makakahuli kayo. Kaya't inahagis nga nila ito at halos di nila mahila ang lambat dahil sa dami ng huli. Verse 9, nang makarating sila sa pampang, nakakita sila ng uling na nagbabaga. May isda sa ibabaw nito at mayroon ding tinapay. At isa lamang pong paalala sa bawat sa hindi po naganap ang milagro ng ihagis ang lambat sa bandang kanan. May nakakwentuhan ako tungkol sa pangingisda. Ang mga mangingisda raw, pag pumalaot, saan raw unang naghahagis ng lambat? Kanan. Kasi nire-refer nila dito sa pangyayari nito. Kaya may mahuli o wala, basta unang hagis ng lambat, kanan. Then, pagkatapos nun, hanguin. Hindi po yung paghahagis ng lambat sa kanan ang milagro. Ano po yung milagro doon? Ang milagro doon ay nakahuli sila ng napakaraming isda sa mababaw na parte ng lawa. Imagine that. Magdamag buong gabi ng isda ang mga disipulo, walang nahuli. Pero nung sumunod sila sa utos ni Kristo, halos masira daw ang lambat sa dami ng nahuli.
No, yun po ang milagro doon. Makahuli ka ng napakaraming isda sa mababaw na parte ng lawa at hindi po yung paghahagis sa kanan. Ito po yung naging superstition ng mga mangingisda. At nung nalaman ko yun doon sa kwento ng isang kapatid, natawa ko. Ganun pala yun. Sabi ko, hindi ko alam dahil syempre, hindi tayo pamilyar gaano sa pangingisda. At dito makita po natin na ang pagsunod sa Panginoong Kristo, gaano man to sa paningin natin parang imposible, tayo ay makikinabang. Verse 9, may uling na nagbabaga o may apoy na, may tinapay at isda. Yung ibang hindi po naniniwala patungkol po sa mga milagro, miracles sa Bible, sinasabi nila, paano namang hindi magkakaapoy? Kahit sino naman ay pwedeng gumawa ng apoy. At maaaring si Kristo, alam niya paano paggawa ng apoy ng panahon na yon. At maaaring may dala na rin siyang tinapay, may baon na bago siya pumunta doon sa dalampasigan. At posible rin na may dala siyang isda. Well, sa atin po na hindi dinidisregard o hindi binabaliwala ang isang himala o mga himalang nakatala sa Biblia, we all know. No, alam po natin na kayang gawin ng Panginoong Hesukristo ang bagay na ito. 'Di ba? Remember nung magpakain siya ng ilang libong tao, 'di ba? Sa ilang isda at saka ilang tinapay, then may sumobra pa. So, paano hindi imposible na ilang tao lamang ang kanyang papakainin? No? Tsaka isipin natin, yung isda pang yun, saan hinuli? Bakit meron ng isda at niluluto na? Dito po makita natin na ang Panginoong Kristo o sa Diyos ay walang imposible. Tandaan natin, ilang beses na pinakita ng Panginoong Kristo na kayang niyang gawin ang posible at ang imposible para maging posible. So anong kabuluhan sa atin ng mga miracle, ng mga nabanggit? Ang himala ay nagsasabi na ang sariling pagsisikap at pagtitiwala sa sariling kakayanan sa buhay at ministeryo ay walang saysay kung walang presensya at patnubay ng Panginoong Kristo. No, without the grace, without God's presence, na wala ang pag-blessings, pagpapala ng Diyos, kahit anong gawin po natin para sa ating iglesia, ito ay hindi magtatagumpay. Ang tunay at nananatiling bunga sa espiritual na buhay ay nagmumula lamang po sa pagsunod sa kautusan ni Jesus at pagtitiwala sa kanyang mga pangako. If you don't believe the Bible, if you don't believe what Christ has said, don't expect na ang plano mo o layunin mo para sa kanyang ministeryo ay magtatagumpay. Ang himala ay nagsasabi sa atin na ang pagmamalasakit ni Jesus ay hindi lamang sa ating mga espiritual na pangangailangan, kundi maging sa ating mga karaniwang pisikal na pangangailangan, pang-araw-araw na trabaho at pang-araw-araw na pagkain. Alam ng Panginoong Kristo, napagod kayo. Di ba, yung mga disipulo, napagod kayo, wala kayong napala, wala kayong nahuli. Okay, sige, ino-nourish ko kayo. Bibigay ko yung pangangailangan nyo. At tiyak kayo gutom na. Kaya ang Panginoong Kristo ay nag-provide ng pagkain para sa mga disipulo. Muling nagpakita ang Panginoong Kristo ng halimbawa ng pagpapakumbaba at ito po ang ating ikatlong mensahe. Verse 13, no, sinabi dito, no, tinawag sila ng Panginoong Kristo at sinabi, "Hali kayo at kumain." Dito po makita natin, the Lord Jesus served them and dined with them. No, lumakad si Jesus, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila at ganin din ang ginawa niya sa isda. Binigyan sila. Pinapatunayan nito ang pisikal na katotohanan na ang Panginoong Kristo ay nabuhay na muli. Si Jesus ay kumain kasama nila. Si Jesus ay nabuhay at kumakain na kasama nila.
At dito makita rin po natin na ang Panginoong Kristo sa kanya pong pagsama sa kanila ay pinapakita niya na siya ay mayroong malasakit sa bawat mananampalataya o sa kanyang mga anak. Ang anak ng Diyos na buong kababaan ng loob na naghanda ng pagkain para sa mga napagod na alagad ay ito po ay isang malaki at matibay na pagpapakita ng pagmamalasakit. So ano pong punto natin dito? Dito makikita natin na ang pag-ibig ay ipinapakita saan? Sa pamamagitan ng paglilingkod, isang halimbawa ng kababaang loob. Mahal ng Panginoong Kristo ang mga disipulo at ipinakita niya ito hindi bilang Lord o hindi bilang Panginoon sa nila, hindi sila inutusan, sa halip sila ang pinaglingkuran. Nagpakita muli si Kristo ng halimbawa ng kababaang loob, isang lingkod, isang servant. Bagamat si Jesus ay siya ay dakila, si Jesus ay muling nabuhay na muli. Pero hindi niya itinuring na ang kanyang pagkabuhay na muli na pinasailalim lahat sa kanyang ang lahat ng authority sa kanya, hindi niya ito pinagmalaki sa mga disipulo. Sa halip pinakita niya na siya ay nagmamalasakit. Pinakita niya na sila ay kaya niyang paglingkuran o kanyang paglilingkuran bilang pagpapakita ng pagpapakumbaba. Ang pagtawag ni Jesus na halika at mag-almusal o kumain ay nagtatampok sa kanyang mapagkalingang katangian. Tinulungan niya ang kanyang mga tagasunod sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Nag-alok ng mainit na pakikipag-ugnayan at tiniyak sa kanila ang kanyang walang hanggang presensya o pakikipag-isa. At ito po ang ino-offer ng ating Panginoong Jesus sa bawat mga wala pang relasyon sa Kanya o wala pang pagsusuko ng kasalanan sa Panginoong Hesukristo. Pinaalala sa atin ng John chapter 21 ang kahalagahan ng pagsunod kay Kristo kahit sa maliliit na bagay. Kapag hiniling sa iyo ng Panginoong Hesukristo na gumawa ng isang bagay para sa Kanya, huwag mag-atubiling sumunod. Huwag ka nang mag-second thought. Nais mo bang walang hanggang pakipag-isa kay Kristo? Kung gayon, magsisi ka sa iyong mga kasalanan, manampalataya at ipahayag na si Jesus ang Panginoon at tagapagligtas. Sinabi ni Jesus, magsisi ka sa iyong mga kasalanan, manampalataya sa Kanya upang magkaroon ng buhay na walang hanggan, gawin mo ito at makakamit mo ang buhay na kasama si Kristo. Sundin ang mga tiyak na utos at huwag lumihis ng direksyon sa direksyon na ibinibigay sa iyo ni Kristo. Alalahanin natin na ang kalaban o ang dyablo ay nag-o-offer, nag-aalok ng mga ibang daan, magagandang daanan, kaakit-akit na daanan, ngunit ito ay papalayo kay Kristo. At tulad po ng mensahe ng himnaryo na trust and obey, magtiwala at sumunod sapagkat wala kong ibang paraan upang maging masaya kay Jesus kundi ang magtiwala at sumunod. Ang pagpapagalwala si Kristo ay walang kabuluhan. Ang pagsunod sa kanyang salita ay nagdadala ng tunay na bunga. Ang tagumpay ng iglesia ay hindi nakasalalay sa estrahiya, kundi sa soberanong pagpapala ng Panginoon na nagtataguyod dito. Maaring ilang panahon na ang lumipas o maaring maraming panahon na ang inubos mo ang iyong lakas para sa mga bagay na lumilipas, mga bagay na pansamantala, panglupa, at walang anumang mapapakinabang sa kabilang buhay. You are investing your time, your energy to the pleasure of this world, to the treasure of this world. Pero mga kapatid, walang pakinabang yun pagdating sa ikalawang buhay.
Wala kang hindi mo ito maipagmamalaki kay Kristo. Hindi mo ito masasabi na sapat na para papasukin ka ni Kristo sa kanyang kaharian. At kung ito ang iyong sitwasyon sa mga oras na ito, oras na para baguhin mo ito, oras na upang sumama ka sa gawain ng pangingisda, evangelism or mission, pangingisda ng tao. Preach the word, share the word of God. Sumama ka sa gawain para sa kaharian ni Kristo. Huwag kang sumama sa gawain ng kaharian ng mundong ito. Gamitin mo ang kabataan mo, ang lakas mo para kay Kristo, para sa kaharian ni Kristo. At huwag mong ubusin ito sa mga bagay na maaaring makapagbigay sa iyo ng pride, ng prestige. Pero sa harapan ng Panginoon, baliwala ito. Wala itong kabuluhan. Tayo po'y manalangin. Manaming Diyos, muli, tunay nga po, mataas na papuri at salamat ay binabalik namin sa iyo. At tunay nga po, O Diyos, na sa mga oras na ito, patuloy kami nananalangin at patuloy pa rin, Lord, na hinihiling na amin pong mga ilang oras pa na ititigil sa lugar na ito upang sa amin pong prayer meeting at sa ikalawa pong bahagi ng pagpapahayag na yung salita para po sa aming Gospel Sunday, ay tunay nga po, O Diyos, na pagpalain mo at gamitin mo nga po, Diyos, ang mga pamamaraan na ito para sa kaligtasan ng kaluluwa ng mga wala pang tunay na ugnayan sa iyo at kalakasang espiritual naman para sa mga nagsasabi na sila'y mga mananampalataya na. Muli, Ama, pagpalain mo nga kami spiritually sa araw na ito at banalin mo ang araw na ito sa banal na pangalan po ni Jesus. Amen. Maglaan po tayo ng ilang sandali para pagbulay-bulayan yung mensahe natin na pakinggan. Salamat, Deacon Danny, sa pangangaral ng banal na salita ng Diyos. Ang Diyos nawa ang magpala nito sa ating mga puso at isipan at tumulong sa atin na maglapat sa ating mga buhay at patuloy na magtiwala sa ating Panginoong Yesus. Bilang tugon po para sa mensahe natin na pakinggan, tayo po'y aawit para sa uling pagkakataon. Iniling ko ang lahat na tumayo. Isang himno na nagre-remind sa atin na ang ating mga kasalanan ay binayaran na ng buo ng Panginoong Hesus ng kanyang ialay, yung kanyang buhay, itbubuo ang kanyang dugo doon sa krus ng Kalbaryo. At walang anumang meron sa atin o kakayahan natin na saan ay may dash natin yung ating kaligtasan sapagkat wala tayong kakayanan gawin ito na iligtas yung ating sarili, kundi dahil lamang sa ginawa ng ating Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo. Awitin po natin, Jesus paid it all.
Jesus paid it all to him I owe. Sin had left a crimson stain, he washed it white as snow. Lord, now indeed I find thy power and thine alone can change the leper's past and melt the heart of stone. Jesus paid it all to him I owe. Sin had left a crimson stain, he washed it white as snow. For nothing could have provide thy grace to me. I wash my garments white in the blood of Calvary's Lamb. Jesus paid it all to him I owe. Sin had left a crimson stain, he washed white as snow. And when before the throne I stand in him complete, Jesus died my soul to save, my lips shall still repeat. Jesus paid it all to him I owe. Sin had left a crimson stain, he washed it white as snow. Amen. Manatili po tayong makatayo at awitin po natin ang doxology. Praise God from all blessings flow. Praise him, all creatures here below. Praise him above the heavenly Tunay nga, O Diyos, na sadyang ikaw ay mapaghimala. Marami kang himalang ginawa, O Diyos, na nakatala sa Ebanghelyo. At gaya ng nasusulat sa John 20:21, ang mga himalang ito na iyong ginawa ay may isang layunin upang makilala namin na si Kristo ay ang anak ng Diyos. At sa pamamagitan ng aming pananampalataya sa Kanya, ay magkakaroon kami ng buhay. At ang isa sa mga pinakadakilang himala ay ang kanyang pagbangon muli sa mga patay. Patunay na ang kanyang sakripisyo sa krus ng Kalbaryo para sa kamatayan ng kanyang mga hinirang ay nalubos. Ang kanyang kamatayan ng paglilibing at pagkabuhay ni Kristo ay isang dakilang himala. This stands out Christianity among other religion because we have a risen Savior, a risen Christ. At ang himalang ito ay namamalas sa aming kapanahunan na ang isang makasalanan, kung siya'y tunay na tatalikod sa kasalanan at magtitiwala sa ginawa at perpektong handog ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, na ang kanyang mga kamakasalanan ay binayaran ni Kristo sa krus. Gaya ng aming inawit, si Jesus ang nagbayad, si Jesus ang nagbata, at nagbunga ito ng kapatawaran at kaligtasan ng aming kaluluwa. Nawa ang himala ng kaligtasan at ang himala ng pagbabagong buhay ng isang makasalanan ay maranasan hindi sa pamamagitan ng behavioral modification, but by identification to the death, the burial,
and resurrection of our Lord Jesus Christ. Nawa, O Diyos, sa mga kaluluwang tumutunghay sa aming FB Live, ang mga kaluluwang narito sa gusaling ito, ay matamnan ng iyong mga salita, hamunin sila sa tunay na pagsisisi at pananampalataya. Samahan mo kami, O Diyos, hanggang mamayang hapon ng aming pagsamba sa pangangaral ng iyong salita sa mga kaluluwang aming inanyayahan ngayon at sa muli nating pagkikita. Siya nawa. Tayo po'y maupo sa